for, let's say, 100 million Americans. Because if you look at the map of America, the most urbanized cities are hit that, right? With all of the community pharmacies. Then now you have a node. Each pharmacy becomes a node of information. Each pharmacy now becomes a node of execution, a node of data. Out of those pharmacies that we have, I would say 90% already ask for it. So there's a need. It's just that our company doesn't have, I don't have the bandwidth to accommodate that in this kind of capacity. Bila. Balik ako dito. Ano ba yun? Tama. Sino ako dito? Tapos ano? Dito ka na. Huwag mo siyang mabigat na akin. First part. Grabe sila YouTube kung maka-workout yung mga artista. Oh, yun ako. Wow, okay. So, after mag 20 degrees dito, after 2 days, ito nangyari. Nag-snow na. Sobrang erratic ng weather. It's snowing. Hindi yan ulan. Pag ulan, mas maliliit eh. Makita nyo, mas malalaki yung drops niya. Grabe oh. 2-3 days ago, nag 20 degrees dito. So akala ko tag-init na. Then all of a sudden, we got this. Yung JP Morgan Tower ulit to. Na maraming nanonood. Anyway, it's snowing. It's snowing. Oh, it's snowing, it's snowing. It's snowing. As predicted. As predicted, it's snowing. Grabe oh, ang araw-araw. Sobrang ang araw for the last 2 days. Akala ko magbabalot na magtatami na ako ng Nag-single layer na ako. Tinago ko na yung mga bonnet ko. Tinago ko na yung mga scarf ko. Tinago ko na yung mga winter jacket ko. Tapos all of a sudden, bumagsak sa 5 degrees. Tapos pababa ulit na negative eh. So the weather is really erratic. Yan o. Ito na. Nag-snow na talaga. Actually, biglang bababa siya tapos mawawala eh.
So may pupuntahan kaming mixer night, parang meetup event siya. Pero puro mga founders, tech people, small businesses founders. So tingnan natin kung interesting. Yeah. Okay. So mabilis matunaw yung ice, yung snow, kaya basang-basa rin yung kalsada. Actually, it's not that cold. Siguro dahil mainit pa yung katawan ko coming from the house. Let's hear it. Grabe oh, wala sindumi oh. New York subway. Ganda no? Grabe, nakakatakot eh. Alam nyo ba marami nanunulak dito? Kaya dapat umaatras ka. Dito dapat umaatras ka. May mga siraulo dito randomly. Nanunulak sila. Grabe ang dumi oh. Habang wala pa the entire thing ang dumi-dumi. Try natin mag-send ng maraming raw na TikTok. So volume tayo, gagawa tayo ng volume. Wala masyadong editing, music. Tingnan lang natin kung mag-effective. Ang challenge ko lang would be, it's not really a business-oriented content. It's more of a speed vlog, live update lang. Gagawin ko na maraming beses, sunod-sunod. Talagang kailangan ko lang i-video yung view. Ang ganda ng view. Papunta ako sa isang tech meetup. Founder Tech Meetup Networking Night. Tingnan natin kung interesting. Doon na si Khalid. Late na ako. Grabe, bigla nag-drop yung weather. So 20 degrees na. Nag 20 degrees na like 3 days ago. Tapos nag-snow kaninang umaga. Tapos ngayon nag-drop na siya ng mga 5. Magzi-zero na ulit. So imagine nyo, from 20 bumaba ng 0. All in a span of 3 days or 4 days within this week. Grabe, nag-fluctuate yung temperature and climate. Adi, our new friend. The host of this event. Can I take a selfie as well? Yeah, let's go for it.
Connect me on LinkedIn. Yeah, for sure. Not doing my LinkedIn right now, but Ito na, kumakain kami ni Khalid. Itong burger na to, 7th Street Burger. Kilala dito sa, marami ba to? Kilala to dito sa Midtown Manhattan. Sabi nung lalaki, yung pila dito umabot pa doon hanggang sa hotel. Ganun to kasikat. Very basically setup nilo, burger, fries. Ayun o. pero puno. Anong oras na ngayon? 9? No, 9 no? Usually dito sa New York, 9, nag-slow down na maraming restaurant. Punong-puno sila. Stig. Okay naman. Cheers! Hiwalay namin ni Khalid. And successful yung magic hour. Nasaan na si magic hour? You know, nag-magic hour kami. Dun sa 18th floor. So parang delikado yung pangalan magic hour. Lalakad ako 36 minutes, sasabay ko na sa meeting natin. Kakatapos ko lang sa event namin ni Khalid. And I'm just gonna walk home 36 minutes. And all of a sudden, nandito na ako sa Times Square. Stigo. Kasi nalalakad lang ito from different venues, events, places. Atawid ako may. Go. Dito na tayo banda Times Square. Wala, enjoying the view by myself. Ito buhay lately. Puro mag-isa lang. Ganda. Ganda dito. Grabe, LED lights. It's all over. Ano? Kahit saan ka tumingin. Full of LED lights. Andun yung Jollibee last time. Nandito na tayo, center of Times Square. Grabe, full of LED lights, no? And this is actually very famous ever since everything about billboards and LED lights. Okay, so we are at the center of the entire happening dito sa Times Square. At ito yung buong background ko. Sig, di ba? It's around 9 p.m. And ganito interesting yung vibe dito. Lahat nagpipicture taking, video. Create a lot of contents, and syempre pinakamadali sa panahon ngayon would be TikTok. Ginagawa ko, ganito na lang, kwentuhan ko kung paano ako nagsimula. Before, sobrang in-overthink ko mag-social media kasi galing pa tayo sa YouTube, sa Facebook. YouTube was well produced, everything was well produced, may editing pa,
You have an editing software, you have to use camera, wala pa mga cellphones before, na sobrang convenient. So ang mindset, everything was really a lot of preparation. And then dumating yung TikTok, and then nagka-cellphone tayo lahat. And then bumili sa internet sa mga cellphones natin. Dumali ang internet access, wifi access, tatakbo ko. Yun o, pwede pa ako tumakbo, kasigasaan ako. So, dumali ang internet access, gumanda yung mga camera ng mga cellphone natin, pero halos wala nag-upload ng content. And doon ko na-realize na, taga lang, libre internet, there's a lot of, marami tayong corrections every day. Pag in-overthink natin isang bagay, yung mga bagay na pinaplano natin, hindi na talaga nangyari. So, challenge ko talaga yun eh. Parang sinabi ko, okay, wala naman nanonood sa akin. Halos wala naman akong views. Why are we overthinking about it? Why not just create a lot of contents? So, sometimes, nalagyan ko ng effort. Nalagyan ko ng, katulad nito, naglalakad ako, di ba? Gusto ko ipakita sa inyo from my point of view, naglalakad ako. Tapos nakatutok yung camera sa phone ko. Tapos nagsasalita ako. Inisip ko lang yung thoughts na gusto ko sabihin. Tapos magsasalita na ako kagad sa camera. And in some cases, kung mapapansin nyo, talagang ang challenge ko nandito yung mindset ko na ayaw mag-post, overthink, analysis paralysis. So, ang ginagawa ko minsan, sometimes napaka-random, 15, 10, 20 seconds pa post ko na lang. It's free. Bayad na yung phone mo eh. Yung internet mo, possibly, monthly yan, bayad na rin yan. Okay, naka-wifi ka, bayad na rin yan. Libre ang TikTok, di ba? Just keep on posting. Huwag muna natin tignan na kung may manonood o wala. Importante yung mental exercise, yung habits, yung day-to-day habits. Anong long-term value? Kanya-kanya na yan. Gusto nyo gamitin for business? Gusto nyo i-develop yung public speaking skills nyo? Gusto mo ma-develop yung mismong eye contact lang? Yung pagiging komportable mo sa camera, nakatingin sa camera, tas parang anting mo sa camera mo kaibigan. So, marami siyang benefit and value. And last but not the least, huwag mo isipin kung paano magtatapos. Doon ako nag-struggle minsan kung paano ko tatapusin ang video. At kung mapapansin nyo, ang pinakamagagandang videos ngayon, yung videos na bitin, yung may sasabihin ka pa tapos. Today is Friday. Papunta tayo Uniqlo, pero hindi ko kayang hindi i-vlog yung St. Patrick's Cathedral. Sobrang ganda. Ganda, di ba? So, pag nandyan ka, ang dami mo ring Pinoy na makakasama sa simbahan. Nakakatuwa. Tapos, nandito rin yung sobrang daming lahi, nationalities. And doon mo rin makikita yung marami under the Catholic. So, this is basically Catholic Church. So, under the Catholic faith. Nakakatuwa lang kasi doon mo makikil yung iba-ibang nationalities who still practicing under the Catholic faith. Kaya masaya. Nakakatuwa lang ma-experience. So ito, 5th Avenue. Ito yung one of the most famous avenues dito sa Times Square. Times Square tuloy. Sa Manhattan. Pag dumiretso ka all the way doon, masasalubong mo yung Times Square. Tapos pag dumiretso ka all the way hanggang doon sa dulo, that would be Manhattan. Tapos nandito yung mga pinaka-impressive na buildings, sila Louis Vuitton buildings. Ito, Nike building. Nandito yung Trump Tower. Nandito yung St. Patrick's Cathedral. So andito halos lahat ng mga pinaka-impressive na mga retail shops din, mga kilalang brands retail shops. Nandito sila lahat. At sobrang dami rin tao naglalakad dito. You know. Another speed vlogging tip. Ito minsan in-internalize ko rin kung ano yung mga psychology sa mga tao. Tsaka ako personally, kung ba't nahihirapan mag-post na content mga tao. And ito yung one of the main reasons. And actually ito na yung pinaka-general reason. Marami sa atin iniisip kung anong mangyari after posting. Walang problema shooting a video in your phone, itatago mo lang at ikikip mo lang yung video na yung private view. Walang problema dun, gagawin mo kagad yun. And most of the time, everyone struggles in the idea of what if, anong mangyari sa pinost kong video
right after ko to i-post. Yun yung iniisip natin. Yun yung iniisip ng karamihan. And ito yung kikwento ko sa inyo. Every time I post, mali yung hagdanan na akitan ko. So every time I post, ito yung feelings ko, ito yung psychology ko. Sometimes inisip ko, sometimes nasa mood ako na mahina yung siguro emotional, psychological immunity ko or level ko. So minsan wala ako sa mood, hindi ako nagpo-post. Pero pag nasa mood ako nagpo-post, every time nagpo-post ako, as in tapos na. So when you shoot a video, nagsalita ka, tapos pinost ko, tapos nilagay ko sa bulsa ko, as in hindi ko siya iniisip, as in there's really nothing to think about. At kaya siguro ako nasanay dahil libo-libo na yung ginawa kong videos. Siguro for the last 3 years. So pag na-post mo na, tapos na. Don't think about it. In fact, ang isipin mo na yung susunod. At kung gusto mo, para masanay ka talaga, yung last video mo, patungo pa isa. Hanggat eventually, nalilito na rin, sinashock mo rin yung psychology mo na wag mo nang balikan yung nakaraan. Kasi tapos na at ang dami na at hindi mo na rin alam kung sino isipin mo. Pero if you only post one, masyado ka nag-overthink. Before, during, and after. So yung advice ko sa inyo, ang imasa nyo dito yung personal, emotional, psychology nyo when it comes to posting. Huwag nyo gawin na pagka-post nyo, ang dami pang iniisip. Hindi na pagka-post mo, lagay mo sa bulsa mo, just move on. Ako sinasabi ko sa after posting, tapos na. Para lang ako nag-send ng chat message, di ba? Sa sobrang dami nating chat messages, hindi mo naman isipin na yung huli mong chat na napaka-normal, would be isipin mo pa ng malalim. Di ba? Chat is chat. Same din. If it's your first time posting, mag-overthink ka talaga, mag-overanalyze ka. Pero, kung nasanay ka na, eventually, pag nasanay ka na, pag-create mo ng video, pagka-post mo, lagyan mo sa bulsa mo, move on. And better yet, create that next video para patungan siya. At kung inisip mo pa yung last video mo, create ka ulit para patungan siya. At kung inisip mo yun, create ka ulit para patungan. Patungan hanggang eventually, wala ka na pake sa mga videos mo, post and post. And that would be the start of your speed vlogging journey. Networking night again with Eric Santoso. You know, there's a popular celebrity in the Philippines. His name is Eric Santos. Really? Really popular. Old one or the new one? What do you mean old? New one. Old one is like Robin Padilla. Patrick Garcia. So great meeting Benedict. Eric Santos. Galit. The original Eric Santos. I'm with Eric Santos. And also, hey, can I give you? Oh, it's fine. Because I need to talk to the camera. It's fine. Thanks, brother. What's his name? Sabi, join us. Nothing. I'm just doing a documentation. Oh, documentary. Okay, I have Zabi here, brother. UI UX designer, based here. I don't know this guy. And then Eric Santos, Benedict. Really great night and great thing I met these two here. Definitely we will be connecting with each other in Indonesia. Thank you. As you actually video selfie, so you have to say hi. Proof of life. Okay. Hello. I'm with my friend Eden from Inner Mongolia. Inner Mongolia. One of the tall Chinese I've met recently. Taller than John. Maybe taller than me. What's your size? Okay. Well, I'm wearing rubber shoes. Maybe. Cheers. First time ko magpunta sa American bar. Actually Irish and then Irish-American pub. And ito, nakatambay lang kami. Ito yung mga napapanood natin sa TV na nakatambay lang. Tapos maya may suntukan na. Magbibilder pa kami. Shout out kay Eugene. Eugene, di mo ba namimiss to? Shout out kay Eugene. Shout out kay Eugene. Hi Eugene. So first time ko mag-American bar. And mamaya hinihintay na namin. Dalawa lang pwede mangyari dito. It's either makakuha kami ng babae
O makikipagsuntukan kami sa ibang lahi. Ready ka na? Papapractice natin yung ating martial arts. Yaw yan. Nag-attend kami ni Khalid. Pinapasaya ko siya sa mga meetup events. Mga networking, mixer meetup events. Hindi, maganda rin sa ano eh. Sa mga networking meetup eh. Kasi doon talagang ang objective. Hi, hello, di ba? Walang katapusan na hi, hello. Meron doon sa amin malapit eh. Yung The U. Hindi ko lang nasisimulan eh. Usually 7 o'clock ata yun eh. Araw-araw. Okay, ilan na tayo Khalid? Apat na meetup event, networking event. Ito, last one. Check namin bago mag-uwian na. Dahil ano na kami, hindi na kami pang ganito. pang networking lang tayo. So testing. Ganda ng bar oh. Virgo Bar dito sa Lower to no? Ano to? Lower Manhattan? Ano to? Brooklyn. Ganda. Tara, muna tayo. Tigang cool. Let's go. Dito tayo gilid. Eugene Perez. Nasa, pakita mo yun. Eugene, tara na oh. Andito na sila, ready na oh. Eugene. Tara na, let's go.